Yo, yo, yo! Yo! Eto na naman, ano? Nagbabalik. Mga katotpi. Oo. Mga katotpi, mga outfits nyo. Ito nga palang episode na to. Kung just a quick intro lang, Papa Dens, no? Ano lang, freestyle lang, kwentuhan lang tayo. Try natin, ano mo yun? Random shit lang. Malay mo, Random may mga lang, no? mabuo sa pagchichismisa natin. Idamay na rin natin sila sa chismisa natin, no? Totoo. Okay, Tsaka okay. Kasi Boss Lots, bago tayo mag-intro, no? Sige. Hindi naman siya nauubusan na kami ng mga katotpi ng pag-uusapan. I mean, lambing kami ng lambing sa inyo, nakakatampo naman eh. Pwede kayong mag-comment na meron kayong gustong pag-usapan natin or alam mo yun, may suggestion kayo. Pero, hindi namin nagtatampo ngayon. Okay na, tapos na ito. Samahan nyo ng Oo, baka lang, di ba? Hindi naman, wala namang pilitan eh. Pero baka lang, wala rin bayad. Pag-usapan. Libre lang, di ba? Paano naman? Like, share, comment, subscribe. Yan, subscribe sa ating YouTube, Facebook, Spotify, and Apple Podcast. Comment kayo. Isang shoutouts nga pala doon sa office mate mo dati, Boss Lots, ha? Si Sir, I forgot the name. Si Sir Arthur Foronda ba? Yes, si Sir sorry, Arthur hindi ko mabanggit. Shout out sa'yo, Sir. Yes, malapit na tayo mag 1 year and thank you sa pakikinig sa amin. And kay Sir Jello Apurillo. Yan, isang certified si Tito Jello. Shout out din sa'yo. Thank you sa comment mo. We really appreciate it, guys. And then, freestyle nga tayo today. So, Boss Lots, introhan na natin daw para masaya. Sige, sir. Introhan na natin. Alright. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos, pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun. Eto na nga. So, freestyle tayo ngayon. Ay, si Tito Jello nga pala, pre. Nasiraan ng sapatos recently. Nabanggit ko nga sa'yo, di ba? Yung toe sapats niya, pre. Dali. Kasi dami yung mga doon eh. Yung ang tawag ito, nagka-crumble, pre, overtime to. Oo, nadali din ako dyan dati, pre, sa anong brand ng shoes yun? Yung 3 dots? Saucony. Saucony. Oo, pre. Nagka-crumble pa lang Saucony, pre. Akala ko yung matigas siyang rubber, pre. Meron silang mga models na parang ang gamit nila. Hindi ko sure kung anong material yun. Kung EVA ba. Basta yung parang sa Jordans. EVA. Like sa Jordan 3, yun, EVA, di ba? Yun. May model sila na... Oo. May mga ganong model sila na ganong kasi in time naman talaga nagka-crumble yung pag di mo ginagamit. Pero at the same time kasi, isa yun sa yung tried and tested na talagang malambot na type of cushioning or foam. Diba? So, pero nga lang, yun nga. So, I've learned my lesson. Gamitin mo. Yun lang naman ang solusyon dyan Gamitin mo. Huwag mo stop. Kaya mag-Vans ka na lang, pre, no? Yun. Kagaya ngayon, puro Vans sa lao. Ang problema mo lang sa Vans, yung nagsusolsep, pero madali lang solusyonan yun. Yung pag nag-crumble, wala na. Kasi kung hindi naman din mamahalin yung sapatos mo, hindi mo siya, di ba yung iba ang ginagawa yung donor na donor shoe? yung pareho yung swelas. Kaso, ang problema nun, kung di naman mamahalin din, kung
parehas lang din, di get rid of it na lang, tapos bili ka na lang bago. Ganun. Diba? Pero yun nga, sabi nga ni pre, kasi alam mo tayo, ano tayo eh. Kumaga, mahilig tayo sa sapatos. Hanggang ngayon naman, mahilig pa rin, pero it's just that hindi na tayo bumibili masyado. Pero sabi nga ni sabi nga ni pangalan to, si The Perfect Pair. Wear your shoes. Yun ang solusyon. Tapos, kasi si Perfect Pair, pre, sobrang yaman nung gagong yun, pre. Nasa controlled, nasa controlled environment. Yung mga sapatos niya. Climate control. Diba? Pero, yun nga, ang lagi niya sinasabi, wear your shoes. Yun ang solusyon yan para hindi mag-crumble yan. Yung mga kasi, not unless mapa Jordans man yun, runners. Kasi not unless may facility kayo para i-store yung sapatos mo, pwede kang magmaraming shoes. O kaya, halimbawa, one of one. Di mo collector's item talaga. Diba? Katulad ni Big Boy Cheng, pre. Diba? Big Boy Cheng, sapatos nun. Pre, syempre, may climate control ang bahay nun. Pero isa din yun sa nagsasabi, pre, na suotin mo. Suotin mo. Totoo. Diba? Kasi, alam naman natin na yan, si Big Boy Cheng, collector din yan. Pero yun nga, lagi niya sinasabi, sinusuot ko yan. Though, meron siguro talagang merong mga sentimental value na talagang kinikip na hindi sinusuot. Pero kahit minsan sabi kahit gaano ka-rare yan, kahit gaano ka-mahal, suotin mo. Minsan ang ginagawa niya, sinusuot niya at least once, twice, mga ganong number of times. Para lang, alam mo yun, ma-feel lang niya na yung binili niya, hindi lang siya tangible na nandyan lang na, alam mo yun, nagagamit din. Diba? Ang forma. Diba? Tsaka, tama naman. Tsaka, yun nga, siyempre, sobrang yaman nila kasi mga nakasapato sa bahay yung mga yun. Ikaw ba naman eredero ng Uratex Talagang arcade yan dati nga mo na. Hindi pinapagalitan ng mga commander nila yan na magtanggal ka nga ng sapatos mo sa loob, ganun ba? Pagkos yung sapatos nasa loob pa, gadami pa, di ba? Pre. So, yun. Pero yun, shout out kay Tito Jello kasi nag-comment siya dun sa episode natin about about comment ni Tito Jello. Sabi niya, paano daw kung parang total psychotic daw yung ex mo, sinunog yung mga gamit, ganyan. Ako, masagot ko sa'yo dyan. Yun sa mga yun sa magsosolian ng gamit. Masasabi ko sa'yo dyan, Tito Jello. Bakit? Bakit ka nagkaroon ng ganun? Hindi mo ba na background check yan bago mo diskarte? o baka talaga ganun mo siya ka-trip. Kaya kahit medyo psychotic, kasi pinalagay. yung iba kasi, pre, di ba, pag nagliligawan stage pa lang, hindi pa lumalabas Di ba? Minsan may ganun may hindi pa lumalabas yung ugali. Tapos, kapag matagal na kayo, and as the years go by or months go by, biglang, ayun na nga, lumabas lalo na pag anong dyan, pinaka-greatest test dyan, yung pag nagsama kayo. Kunwari, nag-live-in kayo, ganyan, nagsama kayo sa isang bubong. Putang na dyan na. Hindi mo na labas. Yung tipong pagka kayo, yung, alam mo na, nag-checking kayo, tipong putang na, sipag mag-toothbrush, sipag maligo. Ngayon, no? Parang ako lang yan, Brad, Parang ako lang yan. Lalo na pag yung lagi ka naka-aircon, no? Nakakatamad mo yan, mag-ginaw. Medyo magins. Anyway. Pero yung kidding aside nga, yun, shoutout sa Tito Ten, thank you doon sa comment mo. Tsaka sa lahat ng sumusuporta. Sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat sa inyo. At yun nga, ang lambing namin, mag-subscribe kayo. Blessed naman. Tsaka, syempre, panoorin nyo na rin yung mga walang kakwenta-kwenta naming kuro-kuro dito. Kaya mga previous episodes. Kaya nga kami nag-freestyle ngayon kasi, yun nga, sabi ni Papa Dens, hindi sa wala na kaming topic. Gusto lang namin yung natural ba, na tamang kwentuhan, walang papatutunguhan. Kung saan mapunta, bahala na. Kwenta-kwentang usap. Parang parang kung hindi nyo man kami
hindi nyo kami kilala personally. Kasi yung mga ka-opisina natin, pare, mga nakakilala sa akin, ano eh. Oo. Alam na parang naman yan. Get to know us better, parang ganun, no? Oo, yan. Ganito lang kami. Yan. Pero, doon sa kumpanyang pinag-work ka na, nagtatrabaho naman kami ayos. Oo naman. Grabe naman. Pero kasi ako, pre, naniniwala ako, doon sa na whether you're working or you're like a business person or kahit anong ginagawa mo sa buhay, mapahabi man yan, ganyan. Naniniwala ako doon sa sinabi. Nakalimutan ko na kung sino siya, pero sabi niya dapat meron kang tawag doon, parang 45-15 sa loob na isang oras mo or sa loob na isang araw mo na parang ano yan? 45-50 na yan? Parang 45 minutes you're working, you're dedicating yourself dun sa kung ano mang ginagawa mo. And then you must have at least like 10 or 15 minutes to breathe para hindi ka ma-burn out. It's either, yun nga, nag-work ka, hindi masamang kausapin mo yung katabi mo, yung office mate mo, tropa mo. Diba? Like, pero yun nga, dapat 45 minutes of the time you're working, 15 minutes breather. Hindi yung baliktad. 15 minutes sa trabaho. 45 minutes sa chismisan. 15 minutes lang yung working. Kasi personally na ayun nga. For me, I find it effective para sa akin kasi medyo may hindi ko alam kung may ADHD ako or what, pero minsan I find it hard to focus, lalo na pag sobrang tagal ko nang nakafocus sa bagay na sa ginagawa ko. Mas mas nagiging inefficient ako in a way. Pero pagka yun nga ganun, may breather ako, tas yung focus ko. Kumbaga, mai-release ko lang ba yung ADHD ko? Parang ganun. Diba? Actually, nakaka-relate ako dyan. Kasi ako, wala na yung papel sa akin, pero na-diagnose din ako. Pero as an adult na, pre. So, ang tendency kasi yung, may tendency akong mag-hyper-focus dun sa isang bagay. Minsan kahit mali na, ganun, nag-hyper-focus ka, hindi ka na makapag-multitask. May mga ganung pero naman ako, highly functional naman ako na may something sa ulo. Highly functional naman tayo. Ang problema ko lang, as I grow older, pre, hindi nawala yung yung makakalimutin. Minsan kasasabi lang, nakalimutan ko na agad, gano'n. Kaya nga tayo tropa, pre. Yan din yung laging, yun nga, kung kilala, yung nakakakilala talaga. Pag kami sinabi ka sa akin, like, bibilin mo, yan si Commander or yung mga tropang pag may sinabi ka, gusto mong pagawa sa akin, so it's either sabihin mo siya sa akin na gagawin ko na or papaalala mo sa akin kasi yun nga, I have a memory of a jellyfish. Tama ba? Hindi, memory of goldfish. Goldfish pala, jellyfish tuloy. I stand corrected. Tapos yung may mga pag mga makakalimutin minsan, ayun nga, nakakalimutan mo. Katulad yan, yung task na sinasabi sa'yo, unless gawin mo na. Saka, guys, it's not because we don't like to listen or being part of a man na hindi nagli-listen kapag may sinasabi so hindi, medyo part kasi yun yung brain kasi basta ang hirap i-explain, mahirap siya i-explain, tas ang hirap na tigilan, ganun. Kasi yun nga, di ba parang sabi mo you were diagnosed parang may ADHD nga, siguro ako hindi ako siguro ako feeling ko ganoon din. Though hindi ako diagnosed. Pero kasi may mga times na ang sa akin yung may mga times na walang tumatakbo sa isip ko talaga. Meron ding mga times na puta sobrang sabay-sabay kung ang dami ko naiisip. Yan. Yan, part yan. Ganun. Kasi yung sa akin, yan ang problema, pre. Ewan ko kung nangyayari sa'yo to minsan, pre. Yun nga, isang yun is hyper-focusing. Minsan, putsa, natutulog na ako. Or patulog, rather. Hindi ako makatulog kasi may mga, halimbawa, pre, bakit tumalon yung pusa dun sa ganyan? Tapos,
dami ko ng senaryo hanggang sa magkasunod-sunod, magkakaiba, hindi na ako makatulog, ganun pre, grabe, hirap. Kala kasi nila, ano lang basta-basta lang. Hindi rin, mahirap din. Siguro, sabihin nila na parang, excuse mo lang yung sabihin mo, makakalimutin ka or what. Pero never ko naman siyang renote up sa as in, yung ADHD ako guys, pagpasensya nyo. Hindi, never. I try to be normal as possible. Pero may mga quirks pa rin na nahahalatang, minsan sila sabi, uy, budoy ka. So, I don't take that personally, alam mo yun, kasi I try to, as much as possible, deal with my shit alone. Di naman sa kasi katulad ng yung mga katulad ng mga depression o ano nga ba yan, pre? Dalawang personality, pre, sa bipolar. Bipolar. Hindi naman, schizophrenia. Schizophrenia, hindi naman ganun. So, I can deal with it. Tama. Tsaka, ayun, pag yung sa atin kasi, we are aware of it. Diba? Hindi mo lang siya mapigilan. Aware. Kumbaga, aware talaga ako na minsan may difficulty of talaga ako mag-focus sa isang bagay. Minsan naman, parang sa'yo, sa sobrang focus mo, yung may mga iba kang dapat gawin na hindi mo na naaalala. Kasi nga, ganyan. Totoo yan. So yun, ganun lang naman mga katotpi, hindi naman tipong and again, we're not trying to make an excuse kung sino man yung may nagsabing pinapagawa or it's just that gagawin ko naman yun paalala mo nga lang. Ganun. Yun nga lang, paalala mo nga lang. Kasi minsan nga sabi ko dun sa asawa ko, kapag kakausapin mo ako, kakalabitin mo ako, kasi kapag hindi mo ko kinalabit na, halimbawa, may sasabihin ka sa akin importante, pag hindi mo kasi ako kinalabit, hindi pumapasok sa utak ko yung sinasabi mo. Gets? So, parang yun. Kailangan mahuli niya muna yung attention mo. Yes, exactly, sir. Yun yung mga, kasi, yun nga, aware naman yung, katulad ko, aware naman kami na meron kaso lang, hindi mo mapigilan siya minsan, kasi part na siya ng buhay mo hindi mo na siya minsan makontrol, alam mo, pero may mga pagkakataong hindi mo talaga siya makokontrol. Minsan yung buti ka na wala na nung bata ako, pre, ang hilig kong magbukas ng ref, pero wala naman akong kukunin. Kala ko yung nagbubukas ng ref tapos hinihintay mo sumara yung ilaw mga ganun mga ganun ako hindi, minsan yung satisfaction lang na gusto kong yung ref, tapos minsan pre na na yun dati nung nagko-commute ako na parang na-cure ko na siya over time nung college, yung pag may nakikita akong yung relo na yung may iniikot, mo yun yung sa yung bevel na yung bevel ng relo, hindi ko ma-stop yung brain ko na gusto ko ikutin. Pero syempre, kasama mo lang siya sa sasakyan. Stranger yun syempre. Parang, ano ba to? Obsession to with turning Yun, na-fix ko naman siya kasi may mga relo na akong ganun. Although sometimes, I play with it. Kaya nga may mga yung iba may fidgeting toy meron ako nun, pre. Tapos, isa pa yun yung pre. Yung hindi mapirmi sa upuan, putya, parang sinisilaban yung puwet ko kasi pag masyado akong matagal sa upuan Kaya tumatayo minsan ako. Which is, hindi ko naman, actually nagkaroon na ng issue sa work yan Pero, alam mo yun, I tried to explain na, in a way na parang, hindi naman to yung nakaka-apekto sa trabaho ko. Just let me be. Siguro ina-adjust ko. Hindi ko alam hindi ko ma-explain, pero sabi ko it's a process na hindi ko naman dine-neglect yung trabaho ko. Parang hayaan nyo ako, bibigyan ko naman kayo ng numbers parang ganun. So maraming bagay na sobra nung naiintindihan ko lang na panood ako ng videos, putsa, kaya pala ako ganun. Diba? So anyway, medyo ibayin na natin ang ating topic, baka yung ibang mga katotpi
medyo maanong topic. Maboard. Although, although, pero okay hindi, ano kasi, parang ano naman kumbaga, yung mga personal na ano natin. Kasi ako, pre, may ganyan din ako. Ako naman, pag nakatayo, hindi ako ma-perme na nakatayo straight. Yung pag nakatayo, either gumagalaw-galaw ako ganyan, or basta naglalakad-lakad ako. Hindi ako yung, kaya siguro, hindi ako pwede magsundalo, pre. Hindi ko kaya yung hindi ko kaya yung pre. Oo, para akong yung sabi mo, para ako sinisilaban. Pag nakaganon ako, hindi ko siya kaya. Siguro pagka yung kailangan aware ako na kailangan stand up straight lang ganyan. Pero yung tipong normal na na nakatayo, hindi ko siya kaya. Not unless may kinakalikot ako or what. Pero pag wala talagang ganun. Tsaka yung ano yung tawag doon yung nag-ano ka ng legs mo? Yung minsan sa opisina, marami na babatrip umalog yung desk, ganyan. Ayun. Di naman kaya siguro baka may nakikinig na hindi ko sinasadya yun. It's just that naintindihan ko naman na nakakahilo. Pasensya na. Yun lang na hindi ko siya sinasadya. Lapit ng vape ko nailaw. Puta na bago yan. Alien eyes yan, pre. Alien yan, pre. Oo. Ako nakadali ako nung ganito. Ito. Nakakita ako. Magkano bili mo, pre? Sa vape engine. Kano bili mo? Kalimutan ko na. Pero, parang around 300? 200 plus. Saan mo na bili, pre? Sa Shopee ba? Alam ko sa Shopee. Sa Shopee. Shopee. Forward mo nga sa akin ang kasi dun sa link, pre. Naghahanap ako doon sa tindahan kasi, paano laging sold out to? Kasi maraming gumagamit. Tsaka medyo limited ang supply. So, syempre, limited ang supply, mataas ang demand. So, ang hirap maghanap. Pero just in case, pre, forward mo sa akin, yes. Ay, tsaka meron pa lang sinadya sa akin, pre. Sige, go. Sige. Hindi. Medyo mahaba to. Suggestion, connection sa vape. May sinadya sa akin, pre, yung pa siyang inhaler, pre, na may flavor. Order nga ako sa Shopee. Yung may parang inhaler siya na dalawang ganun. Nakikita ko nga yun. Oo. Pero di ko kasi alam anong side effect nun. Ayun nga. Rekta utak yung tama. Pero lang, gusto ko lang i-try. Umorder ako sa ayun, na sinuggest nung tropa. Okay. Ayun. Go, pre. Pwede nating subukan yan one of these days, pero syempre, hindi pa natin alam ang side effects yan. Anyway, pre, gusto ko kasing itanong sa'yo kung excited ka na ba? sa Sunday. Yan. Magising ka kaya? Magigising naman siguro ako nun, pre. Pero yun mga katopi, abangan nyo, baka topakin kami. Sa Sunday either Sunday ang upload or baka Monday kasi baka mapagod tayo. Lalo ngayon, pre, pagod kayo nun. Kasi babiyahe pa kami ng malayo-layo. Ikaw salubong ka salubong dun sa Okay, kung curious yung mga katotpi natin, abangan na lang nila. At on location kami hahatid sa inyo ng episode. Serbisyong totoo. Pero pawang katotohanan, walang halong kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Perwisyong totoo lamang. Excited yun, pre. First time after ilang siguro years na, pre, bago ulit ako nag-ride. So exciting siya. Pero na-pair ko na yung mga dapat dadali. Mabe-break na yung ice. So, pwede ka na mademonyo, pre. Baka mademonyo ka na ng tulo yan. Sana. Ready na ako, pre. Pera na lang kulang. Ika nga nila, hindi naman problema yung willingness na yung budget ang problema. Yan. May pera pero wala sa budget. Hindi pwedeng oo.
hindi pwede sa lalo ngayon sa sitwasyon, hindi pwede hindi na pwede yung mga tawag doon, yung mga impulse buying, ganyan. Dati, pucha, do it mo na, bili ka agad ng t-shirt, ng shorts, ng shoes, kung ano-ano man, pyesa. Ngayon, hindi na pwede, pre. Baka, sana pala rin, kung para everybody happy. Oo. Nakaka-excite yun. Yung maitutuloy na namin ang aming bagong pakulo. Kung hindi nyo na itatanong ay may bala kami ni Papa din sa bagong pakulo. Baka magustuhan nila. Diba? Pero secret muna. Baka ma-jinx Baka ma-jinx Pero abangan nyo yun. Medyo goods yun. Hindi ko sinasabi, pre, kasi baka gayahin Diba? Dapat. Simulan mo na. Hindi naman sa pagdadamot, no? Pero baka medyo yung sabi mo nga parang untapped market. So baka maibigan maganda-gandang session o maganda-gandang pakulo kumbaga. Ay, nga pala, Papa Dens, nagtanong na ako sa amin, papagawa ako ng sticker. 150 isang A4. Isang A4 na sticker. Yung mga bilog, pre, parang sa motovloggers. Mga bilog-bilog na sticker. Pwede tayong gumawa ng natin, yun nga, katulad nung binigay ko. Ay, papakita ko na nga sa inyo, guys. Mga ganito, baka gusto nyo yung ganito. Bigay lang kasi na asawa ko to mga sticker na ganyan. Balak namin magpagawa para i-distribute sa aming mga loyal subscribers. Kaya kung ikaw loyal subscriber ka at nadaanan ka namin o nanghingi ka, basta meron, wala namang problema. 150 lang yung gagastusin namin. So, okay lang. 150 isang A4 na na yun, na papel. So, ayun, Papa Dens, kung gusto mo, papagawa rin ako. Tapos, magbigay ka na lang din sa akin. Pagawa tayo para sa ating mga loyal na mga taga-Pakunui. Ibangan niya yan. Sige, pwede naman yun, pre. Para tuwa sakaling bigla may sumigaw ng dyan. Boss Lots! Kaya, Papa Dens! Sticker for you, my friend. Sticker for you, my friend. Because you are a loyal subscriber, sticker for you, my friend. So, nandun na din tayo sa subscribers. So, ulitin ko ulit. Baka naman. Pwede naman mag-follow sa inyo. Like, share, and subscribe sa aming mga channel. YouTube, Spotify, Facebook, tsaka syempre, meron na tayo. Apple Podcast sa ating mga international. Yung mga Pinoy overseas. Diba? Mga naka-Apple products dyan. Para mas madali sa kanilang makakinig. Kasi parang may mga may mga certain na na tawag doon, hindi bawal yung may mga ganun, 'di ba? Like bawal yung may dun sa lugar social media na bawal sa bansa na. Parang sa China, 'di ba? TikTok, parang bawal yata TikTok. Binan. Kung di ako nagkakamali. So, pero at least ma-reach natin yung mga kapwa Noipi. 'Di ba? Yeah, share nila sa mga boss nila doon, mga Chinese man yan. Mga Chinese, no? Mga Chinese. Si Joke nga pala, pre, kita ko nag-post mukhang binubuo na niya yung makina. Hindi, binubuo na niya yung makina kasi parang yung last time wiring So, shout out, Joke, at sana. Kasi kumbaga, magastos kasi yung niyang base magastos naman, tapos medyo mahirap yata yung pyesa yata ngayon, mahirap. Kasi parang considered na siya as vintage di ba? Parang ganun Pero pogi yun pag natayo. Oo, pre. Totoo naman. Panalo yun, boy. Sa'yo, Joke. Naway magawa mo na yan at kapag masulit mo naman ba? Parang ganun. Sayang naman kung hindi magagamit. Masarap medyo matagal in the making.
Oo. Pang masarap din pang road trip yun. Marami-raming sakay. Oo. Mga, ano lang, mga... kasi ibe-break in niya rin yun, pre. Ibe-break in yun. Oo, ano yan, pre? Puta. Pagod ako. Nung Sabado kasi may shoutouts nga pala doon. Baka nakikinig siya. Congratulations sa tropa nating nagbibisikleta. Si Poy. Kinasal siya last Saturday. Congratulations. Dumayo kami ng Pangasinan. Balikan, pre. Puta, medyo masakit pala sa katawan. Oo. May biyahe naman tayo malayo. Ang nga lang, syempre, pagdating nakakapagpahinga, nakakatulog. Pero yung kasi, nung Saturday pala, medyo balikan kasi yung dinala. Pero yun nga, so congratulations dun sa newlywed nating tropa, si Poy, naway maging masaya ang inyong pagsasama. At wag na wag niyang kakalimutan ang pang-11 utos. Wag na wag mong kakalimutan ang pang-11 utos. I-google mo na lang yun at ayokong bigyan ka na idea, baka sabihin bad influence. Anyway, so ayun na nga, napahaba na naman yung kwentuhan namin. Biro mo, akalain mo nakahaba na kami ng kwentuhan. Freestyle, tamang kwentuhan lang. Pero kung may mga suggestions kayo na gusto nyong pag-usapan namin at gusto nyong bigyan namin ni Papa Dens ng opinion, mag-comment na kayo. Syempre, samahan nyo na ng like, share, and subscribe. So, hanggang dito na lang po uli kami at magpapaalam muna kami. Papahinga muna kaming dalawa ni Papa Dens. At ako nga pala ang inyong boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Pero minsan natitreat. Totoo. Tatawa naman si Papa Denso. Yung tito mong mas galit pa sa misis mo pag nakalimutan mo yung inuutos na sa'yo. And we are the Opinionated Titos Podcast. Marami pong salamat. Hanggang sa uulitin. Thank you so much. Thank you. We are out. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.